Hi guys, Ate Kate here and welcome to another daily devotion and it's day 36. Let's pray first. Lord, thank you so much for this day. Salamat po at kasama ka namin sa araw na ito at iniingatan nyo kami palagi at I know na mag-i-speak ka ulit sa mga taong narito ngayong araw na to. Pray na huwag nyo silang pababayaan at naway lagi silang punong-puno ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Samahan mo sila sa kanilang mga plano. I pray na makatulong itong words sa kanila, Panginoon. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So, our Bible verse for today is Matthew 9:37-38. Then said he unto his disciples, the harvest truly plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Marami na tayong i-harvest, guys. Marami na tayong mga kaluluwa. Share natin ang salita ng Panginoon. Kaso nga, kulang tayo sa mga laborers. So, ano bang ibig sabihin nito? Ang sinasabi ni Lord dito is, ang daming taong naghahanap sa Kanya. Ang daming taong naliligaw sa kanilang landasin. Ang daming mga taong nais makilala siya. Kaunti ang kanyang mga lingkod. Ngunit kakaunti ang mga nag-share ng Word of God. This is really the time that we will wake up, that we will do our best to learn the Word of God, na kilalanin pa natin siya ng mas maigi, na pag-aralan natin yung salita niya, maituro natin to sa iba. So marami nagtatanong sa akin sa TikTok kung paano mag-share ng Word of God. And I wanna make a series about it because ang dami ko naisip. And I am praying to God na, Lord, bigyan mo ako ng message na naway hindi man galing sa akin yung message, kundi galing sa iyo, Panginoon. So, maybe I'll release a lot of videos about it, how to share the Word of God, and tunay nga na ikaw mismo yung Bible ng tao. Narinig niyo na ba yung phrase na yun na ikaw lang yung nag-iisang Bible na babasahin ng isang unbeliever? Anong ibig sabihin nun? Na ikaw mismo, ipakita mo sa buhay mo na ang Diyos ay nasa iyo. Na nakikita yung example sa iyo. Kasi kung unbeliever sila at hindi nila kilala ang Panginoon, and kung nais nila maging Kristiyano, at kung nakikita nila yung Kristiyano ay hindi mabuti, abay, syempre iisipin nila na, mas magandang wag na lang ako maging Kristiyano, diba? Kasi wala naman nagbabago sa kanila. Ngunit kung nakikita nila sa iyo na masunurin ka, na lagi kang mabuti sa kapwa, lagi kang palabate, ay ka nakangiti, sobrang humble mo, na ang dali mong utusan, na ang dali-dali mong kaisamahan, makikita nila kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo, na kung gaano ka pinagpapala ng Panginoon, na kung gaano ka niya minamahal, na ganito pala yung Kristiyano, ganito pala yung taong may tiwala sa Diyos. Sobrang ganda ng kanyang buhay, sobrang peaceful lang ng kanyang buhay. Gusto ko maging katulad niya, gusto ko magpunta sa church niya. So, yun po yung ibig sabihin natin, na ikaw yung maging ilaw sa kanila. And that's why naghahanap po ang Panginoon ng mga laborers. Naghahanap siya ng mga taong i-share yung Word of God sa maraming tao, sa jeep, sa bus, and sa maraming mga lugar. And this is the time that we will wait, na ito na yung time na tumayo tayo at panindigan natin yung commission ng Panginoon, yung mission ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon sa ating mga buhay, at mag-share sa mga maraming tao hanggat kaya natin. Sabi nga niya, diba, sa Bible, sabi ni Paul sa Bible, for me to live is Christ and to die is gain. So, kung ako man ay mabubuhay ako para kay Kristo, ako ay mamatay, ito'y magkakaroon ng mabuting epekto. Ito'y magkakaroon ng contribution sa kingdom ng Panginoon. This is also my mindset, na kung ako man ay mamamatay, gusto kong marami pa rin manood ng mga videos na ginawa ko. Gusto ko pa rin na maalala nila si Lord sa buhay ko, at na alam mo yun, na ma-inspire pa rin sila kahit wala na ako. So, ayun, hindi ko man alam kung kailan mangyayari yun, pero naniniwala ako sa Panginoon na my death will be gain to Him. And also, sa'yo, sa buhay mo na nagpapagamit ka sa Panginoon, and sa buhay, alam ko na gagamitin ka ng Panginoon, yung mga kamay mo, yung mga bibig mo, yung iyong
purpose sa buhay mo. Alam ko, naniniwala ko in Jesus Christ's name that God will use you, that God will always be with you, that He will anoint you with His oil, with His holy blood, that you will be prosperous, that you will be a laborer, a real laborer of God. So, naway pagpalain ka ng Panginoon ng sobra-sobra. And naway sama-sama tayong masabihan ng Panginoon na well done, my good and faithful servant. Yun lang po. God bless and see you tomorrow. Ate Kate out.